Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mayong buntag sa tanan. Palihok og tugbaw sa mga first timer. Daghan. Okay, so daghan na mo og natuhog, daghan na mo og nakatunan. Arita sa sunod nga topic, how the devils attack. Let us put ourselves in the presence of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Mayong buntag pag-usab. So, hinaot ko nga daghan na mong nakatunan. Unya, balikon ako pagpahinomdom nga unta maminaw gyud ta sa matag katikisem, no? Kay kining among gibuhat karon, mao kini ang pag-empower natong tanan. Pagtudlo sa matag usa unsaon nato pagpanalipod ang mga atake sa yawa diri sa atong kinabuhi. Empowerment, ha? Okay, nasabtan. So, how the devils attack? Usa ka pahinumdum lang mga igsoon nga ang faculty ni na gihatag ni Bishop Abet ngadto ni Father Darwin is to exorcise. Exorcism ang pagpalayas sa yawa, no? Mao na nga nganong among balik-balikon ni kay daghan mga fanatic nga manidre, no? Gusto nga si Father Darwin ang mo kagunit mo handle ingana. So dili avoid fanatism, no? Dili si Father Darwin ang mayo, dili kami ang mayo kun dili ang Ginoo. Depende nimo. No? Depende sa imong receptivity. No? Pero kung gusto jud ka nga si Father Darwin ang muhandol nimo, pwede man. Pero ubos sa duha ka kondisyon. Unsa man ang mga kondisyon? Una, nga grabe na gyud ang imong sakit. No? Ikaduha, nayawaan ka, possess ka. Sure na. No? Ang tanan nga mga pasyente nga na diri nga magpalista, inigtawag sa ato ang tigtawag unya, moagi na mo tanan mga case officer. Kaming mga case officer mo'y mohatag sa diagnostic prayer. Pagtan-aw namo nga grabe ang imong balatian or nag-react kag taman sa mga diagnostic prayers, kana pasa kang padre for exorcism. Kaya di man mga laygo maka-exorcise. So kami raman mga ang mga parira. So inig-prayer na mo, ngong magsiyagit-syagit ka dito, mawakas ka o galingon, sure na. Hawiran, sugang padre, inig kahapon. So, muna, mga igsoon. No? So, avoid fanatism. Kaya aron, authentic ang imo ang pagpangayo sa kaayuhan. Okay. Kung walay kabaguhan, walay kaayuhan. No? Ang purpose di ay, nga naay exorcism and deliverance is conversion. Kabaguhan sa tao. Daghan diri. Daghan nga wa na nga ayo, kay nga naman, wa mo pud mabag-o.
daghan pong nangayo gumikan kay nabag-o, no? Ang tinuod nga kaayuhan mao ang kabag-uhan sa kaugalingon. Mao na atong timan-an nga sa 100% nga kaayuhan nga atong gipangita sa atong kinabuhi, 10% lang among matabang. 10% matabang sa mga case officer, 10% ang matabang ni Father Darwin. Ang 90% kita mismo nga nangayo sa mong kaayuhan, mo'y mulihok ni ana. Kung giunsa nato, kumusta ang ato ang receptivity? Kung giunsa nato pagpuyo ang atong kaugalingon diha sa presensya sa Dios, no? Diha sa estado, naabata sa estado sa grasya. No? Kay nasayod ta nga mutuhop ang mga grasya ug panalangin sa tao kun ang usa ka tawo naa sa estado sa grasya. Okay, nasabtan. 90% and 10%. 90% ang inyo. Okay, dirita padayon. Adunay nahisgutan ni Brad Johnny ganiha, adunay duha ka mata nga sakit, no? Natural illness and preternatural illness. Kining natural illness mao kini ang mga balatian nga adunay finding sa doktor. Okay. So makita sa science. Ang ikaduha kining gitawag nato og preternatural illness. Mga sakit nga walay finding sa doktor or both. Dunay finding sa doktor apan pabalik-balik ug walay pagkaayo. Hurot na ang imong mga tinigom pagpatambal sa nagkalain-lain nga mga espesyalista way kaayuhan. So ang preternatural illness pwede nga adunay finding sa doktor, pwede pud og walay finding sa doktor. No? So both sa ato pagisakyan sa daotang espiritu ang imong balatian. No? Mo ni mga balatian nga mugna sa preternatural world. Unsa man ni preternatural world? Mo ni ang kalibutan sa mga anghel nga sinilhig sa Dios. The world of the fallen angels. Okay, nasabtan. So adunay tulo ka klase nga kalibutan, no? Una ang natural world, kining material world, kining atong gipuy-an kita diri sa kalibutan ni material world, natural world. Ikaduha, ang preternatural world, mao kini ang kalibutan sa mga fallen angels. Diha nagagikan kining mga anghel nga sinilhig sa Dios. Ug diha sila ang mugna ni mga balatian nga dili makita sa doktor. Okay, katulo supernatural world, ana diya ang mga anghel ug mga santos. Mao kina ang langit. Okay. So ang preternatural nga balatian gikan sa preternatural world. So adunay duha ka atake sa duha ka mata nga atake sa demonyo, no? The two kinds of devils attack. Una, natay gitawag og the ordinary attack. Una, ordinary attack. Unsa man ni ordinary attack? Aw ikaduha, napoy extraordinary attack. So unsa to? Ordinary attack o extraordinary attack. Mo nay duha ka klase nga atake paagi nga atake sa yawa. Okay, unsa ni ordinary attack? Kining ordinary attack is through temptation. So, bantay ta. Naanato tanan, kita tanan nakasinati nini. Mga igsoon kung panahon di ay nga gitintal ta, under na ta sa atake sa yawa. So mao ni panahon di ay nga magmatngon ta sa atong kaugalingon. Temptation. Temptation is the invitation to commit sin. So sa ato pa, dili pasala kung tintalon ka. No? Invitation pa man. Kano sa ka makasala? Sa panahon nga okay, diha ka makasala kung maanod ka sa maong tentasyon. So, muna, ordinary attack is through temptation. Kitang tanan nakasinati ni ani. Busa timan anato panahon nga tintalon ta giatake na tag sugod sa yawa. So, hinumduman kanunay. So, ang ikaduha nga atake mga igsoon may nay atong gitawag og extraordinary attack. Kini, taas-taas na ni. Morning atake sa yawa nga habog-habog na, no? Extraordinary attack. Nya kining di extraordinary attack may igsoon adunay upat ka klase. 4 types of extraordinary attack. Una, natay gitawag og demonic obsession. Demonic obsession. Matud pa diri sa libro ni Father Sikea, demonic obsession includes compulsions that affect
the imagination, and the mind, which are blasphemous and suicidal in nature. No? So, it also include is the compulsive nature of habitual sin. Mga igsoon, kini mo'y mga tao nga adunay uncontrolled negative emotions. No? Kining demonic obsessed nga tao. No? Mga tao nga adunay uncontrolled negative emotions. May ibang mga tao nga mabati nimo, makita nimo nga sudden change sa batasan, bigla ang pagkausab sa batasan sa tao. No? Ang giatake sa yawa niini mga igsoon mao ang imagination, memory, and emotion sa tao. Kung asa tawik nga parte ni ana mao nay atakihon sa yawa. Mao na magbantay ta, no? Blasphemous in thoughts, no? Blasphemous thoughts. Laway nga mga panguna-una. Lustful, mga kaulag nga panguna-una, mao na siya mga habitual sin, sala nga lami ug lingaw. Kani mga sala nga balik-balik bitaw? Mao pa gani pagkakumpisal, balik na pod. Mao na sala nga lami ug lingaw, mao nang dili makabiya sa maong sala. Nya kasagaran ni ining naigo ining demonic obsession mga igso, suicidal in nature. Kung natay mga sakop sa pamilya nga gamay nga problema, hinuktok dayon ingon gusto nang magpakamatay. Magbantay ta. Lig-o na nga atake sa yawa, no? Kay kung dili ka na ma-address maigsoon, tiriring labas. Kaya wala kana bang mga tao bitaw no kining demonic obsessed persons, kining mga tao nga wala makakita sa maayong kaugmaon. No? Wala nila makita ang maayong kaugmaon. Kay nganuman nagapo sila sa mga maot nila nga mga kagahapon. Naay mga traumas nga wala na sila maguna-una nga napay nindot kayo nga kaugmaon. Kay nagapos man sila. So mo na bantayan kung adunay mga miyembro sa pamilya ni ana nga na igo ning atong mga gipanghisgutan, mo na gitawag og demonic obsessed na sila. Mga igsoon. Mo na ang unang klase sa extraordinary attack. Ikaduha, ado tay gitawag og demonic oppression. Oppression, no? Oppression includes burdens and afflictions that torment from the outside and which are wide-ranging and diverse in nature. This is a lesser form of extraordinary demonic attack, but if not addressed, can lead to full possession. No? Oppression can affect one's health, emotional, physical well-being, spiritual life, relationship, and work. So, ang kining physical oppression maigsoon ubos-ubos ni nga klase, pero kung dili ma-address, it can lead to full possession, no? Unsa kaning demonic oppression? Adunay tulo ka klase. Una, physical oppression. Physical. Ang atake sa yawa diha sa imong lawas. Physical health, no? Kana diri na to mosulod katong atong gipang-ingon nga mga sakit nga walay finding sa doktor. Dito, siya to. Or na-finding sa doktor, apan hurot ng kaptani mo, libot-libot na, dati mga bagong kaso na diri. Nga nagkatuyok-tuyok na sa mga banggiitan nga mga doktor diri sa tibok Pilipinas, Manila, Luzon, Visayas, libot na nila. Hurot-hurot na ilang kaptangan, apan walay pagkaayo. So, ang gitira sa yawa, ang physical health sa tao. No? Og naata niya na, ligo-ligo na nga, atake sa yawa. Ikaduha, financial oppression. Ang atake sa yawa diha sa atong financial aspect. Sa daghan siguro nato ani nakasinati ani. Why excuse po ning nagtindog dire, no? So financial oppression. Kana bang moingon ta nga sakto nindot og mga trabaho, no? Bot asawag bana na ay sakto mga trabaho nas gobyerno, mga seaman, mga abroad, apan matingala lang nga sigig paningkamot pero murag walay abot. Ha? Na kasi dagan na atake na siya mga igsoon. Timan-an na to na. Kana ba og ni Brad Sherwin pa mura ka og nagsaud og tubig sa usa ka balde nga buslot. Way pagkapuno. Daghan na to makarelate siguro ani. Financial oppression. Ang atake sa yawa nakasentro sa imong financial aspect. Okay. Karon, diri sa ikatulo nga demonic oppression, natay gitawag og relational oppression.
ang atake sa yawa nakasentro diha sa relasyon sa matag usa sa pamilya. Relational oppression. Magbantay ta ni maigsoon, no? Kana bang gubot kanunay ug walay kalinaw ang pupuyo sa pamilya. Naanatanan ninyo apan kana lang nga aspect. Gubot ug kanunay gubot ang imong pamilya. So, ang atake sa yawa anaa sa relasyon sa matag usa. So, nato ni murag gibaliwa ra nato ni, no? Kinita na atong gipahisgutan nga mga atake sa yawa. Naa kanutay sugatan kanunay nato ni sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Muraragwa nato pero atake ba usa na kalig-on nga mga atake sa yawa. Ug di ta matngon hagbong gyud ta sa litag sa atake sa yawa. No? Unsa to? Demonic oppression, tulo ka klase. Una, physical oppression sa lawas sa tao, no? Physical health. Financial oppression, ang financial aspect sa tao ang giigo. Then ang relational oppression, ang relasyon sa matag membro sa pamilya mo gitira. Mao na ang tulo ka atake nga gitawag og demonic oppression. Okay. So ang demonic oppression mao to ikaduhang klase sa extraordinary attack sa devil. Arita sa ikatulong klase nga extraordinary attack. Natay gitawag og demonic possession. Saning demonic possession? Diri sa handbook ni Father Sikaya, possession is a state wherein demons take full control of the body of a person. Okay. They speak and act without the consent of the person, and the person later has no knowledge of what transpired while he was under their control. Nga sa ato pa di ay magson kining ikatulong nga atake sa demonyo, kining demonic possession, ang yawa na ang may control sa lawas sa tao. Una, ikatulong klase, taas sa ni, no? Demonic possession. Daghan mig mga kaso dire, possess. Wild kayo. Pagkaulian, paghuman sa pagampo na ulian, pangutanon, kumusta man ka? Unsa may last nimong hinumduman? Mo ray lang last na hinumduman katong pag-abot niya. Full control na sa demonyo ang iyang lawas sa dihang nagampo sa mga pagampo sa simbahan. Mao ni gitawag og demonic possession. Okay. So arita sa upat nga klase nga atake sa yawa, extraordinary attack sa yawa, mao kining gitawag nato og demonic infestation. Infested na word, no? Infestation is when extraordinary demonic activity is centered on an animal, thing, or a place. No? Demonic infestation. Ang yawa na nagpuyo sa mga butang, mananap, ug sa mga lugar. Kabantay mo sa una or karon, hadlok ra ng baya, tauan man, infested ng mga balay. Nganong ma-infested, posibleng adunay mga krimen nga nahitabo niya ng balaya, adunay mga ritual sa mga occult nga nahitabo niya ng balaya, or kanang balaya grabe ang mga occult contamination gumikan kay pagtukod ana katong gipangisgutan nila Brother Argyo ganiha, kargado og palihi, pamutang ug unsa pa diha pamutang sa mga haligi kana. Mo nay makakos sa infestation, no? Demonic infestation, ang yawa na magpuyo sa mga butang, mananap ug lugar, no? Balay. At nga mo nga inigsakas yung balay. Kung pagani ka mo abot purtahan ni abre na imong purtahan. Naway lang tao. Sa mga matik. Na imong TV mao pagani paghuso nimo imong gipawng ni on og kalit. O mo lang tao. Iya kayo, di ba? Ay mo electric fan nagsigig tujok-tujok nga way hangin nga wa pud nakasaksak. Ano ba? Kano? Ang imong mga butang sulod sa panimalay infested. Mga katring, karaan, mga yunana, labi na itong mga drawing og dragon, drawing og bitin, or leon. Diya sa gipadayag, dusi mga igsoon, ang dunay tulo ka klase nga kuan sa now nga ipakita ang demonyo. Dragon, serpent, kining itawag bitin, o kining leon. So kana mga dili na maayo nga mga imahe mga igsoon basig na mo na life pa-break na pangbukan na ipanglubong. Kana mo na mga imahe sa demonyo.
So, muna, demonic infestation. Apoy, mayunta nga, kining, di kumulabay ang nagwan og gabi ang dako. Yung dool ang akasya. Kay perting tawanan na, infested. Posible infested diha nga mga lugar. Infestation. Pwede pod nga mananap. So, na hinumrong ko sa among lugar na usa ka iro nga perting pinanggaasa yung amo. Pero, panahon nga kadaghan makapakso sa kadlaw. Mangtas kayo bisag unsa og buyag sa amo di na pato. Posible nga kaamo mananap infested. Og na mo'y mga mananap nga ana nga mukalit nagkamaharas, puwa kay labi na tanaw ni puwa kay mata, may deliverance na. Deliverance na. Baon sa to giingon nila ganiha, pwede ta mo deliverance kung kita ana usa ka practicing Catholics. Ana siya. Practicing Catholics. Ora na siya. So, unsa to ang upat ka klase nga extraordinary attack sa demonyo? Una, demonic obsession, no? Uncontrolled negative emotions, thoughts and emotions. Ikaduha, ang demonic oppression. Ikatulo, demonic possession, kining ang yawa na may control. Demonic infestation, kanang mga infested nga mga lugar, mananap, o kining, ang tawag ni butang. Okay, infestation mo to ang upat ka klase nga extraordinary attack. Unya diri sa demonic oppression adunay tulo ka klase. Una, physical oppression, katong sakit nga way pagkaayo. Financial oppression, sakto mga trabaho, ang atake sa yawa naa sa imong financial aspect. Then ikatulo, relational oppression. Ato tong pangtimanaan mga igsoon kay diha da nato masukod. Kung kita ana-ana ba sa atake sa yawa. Okay, padayon ta sa unahan. So, dirita mga tana. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao? Natay gitawag mga igsoon og demonic openings. Katong hisgot ni Brad Argyo ganiha, usa tos mga demonic openings, itong mga occult contaminations. Nganong makasulod ang yawa sa kinabuhi sa tao tungod sa demonic openings, no? Para dali na to masabtan ato ning himuan og acronym kining mga openings. Natay gitawag acronym og STOP. Stop. No? Unsa may meaning aning stop? Letter S, sinful lifestyle. Makasulod ang yawa sa kinabuhi sa usa ka tawo tungod ka sa sinful lifestyle. No? Letter T, tungod sa traumatic experiences. Makasulod ang yawa sa tao tungod sa letter O, occult contaminations. Makasulod ang yawa sa tao tungod sa letter P, preternatural openings and offerings. Stop. Okay, letter is sinful lifestyle. Dili simple ha. Sinful lifestyle. Nagpuyo ug naglunang sa kinabuhi nga naglunang sa sala mortal. Sinful lifestyle, no? Sa ato pa nagpuyo ta sa estado sa salang mortal, no? So, daghan mga pasyente dire, mga anak or mismo ang mga ginikanan, mga bana asawa nangayawaan men dire gumikan sa gining gitawag nato og fornication. Walay kasal, mansibado. Grabe ni nga opening mga igsoon, magbantay ta niini. Nagpista ang mga yawa sa impierno ug magpuyo-puyo lang mo. Ingon ang yawa na ako na ni. Ayaw na kasla Darwin. Ako na ni siya. Ayaw na kasla. Tugan po sila. Nga santo pa, ug way kasal ang usa ka magtiayon, iya na sa iyawa. Fornication. No? Daghan kay diri. Ngano mo pakasal kay ngaulian. Tiyamoy paaboy palagi brado, apay tinigom na. Unahon ang ibutang sa lamisa. Wala unaha ang santos nga misa nga maod na adiha ang pagdawat nimo sa sakramento sa kasal. Ang first gid nato naon tanong nga ang requirement ra sa kasal is kinirang imuhang interest o commitment ninyo duhang manahigugmaay.
Moro na pinakauna ginatong unahon. Kung naa mo na ng duha, pakasal. Libre ang kasal. Ay, labi na yung tira, atake sa mga laing tinuan. Sos, kinuuning Katoliko, mahal o kasal. Buot oroy, mura po Katoliko. Ato muslila, libre kasal. Wadya mo lagi ihanda. Ay, kadlawon ta, para kapira. Pakapinan pa na mo, kami pa imuhatag og pan. Oh. Libre kasal. Sa una, first o third Saturday ba to? Karon, kada Sabado, libre. Kaya nga naman nakita sa mong pari dito, unsa ka importante ang kasal. Libre dito. Nawagan pa na siya dito ka, di ka malubong og mansibado ka. Simbakog na mamatay. At to ka tong kalibunan ni lubong. Di ka masod sa simbahas Katoliko. Usa na gingana niya kay gusto siya, di siya gusto nga kanang naay mag-ipon-ipon. Nalipay ko anang mong programa. Daghan ni aghag. Mas wedding libre na. Mga kapilya dito magpa-mas wedding. Ngana kasal, no? Interest o commitment lang sa duha ka manigugmaay. Mura ni pika importante. Ayaw unaha ang lamisa, unaha ang santos nga misa. Din dawaton nimo ang sakramento sa kasal. Daghan nga yawaan dire, mga anak kasagaran. Nangayawaan, gumikan kay ang mga ginikanan, parihas nagdula og laing team. Sabot mo og lula og laing team? Ha? Mga maayong player ni. Matag usa na ay kabit, bana kabit, asawa kabit. Pareha sila na team. Daghan ang anak nangayawaan. Pagkakita nila silang anak nga nagsuffer sa ilang mga binuhatan sa sala. To ang ilang luha. Dili good maayo kung dili mauli ang relasyon sa pamilya. Mire, kana atake siyawa, gubot kanunay. Mo na. Ato na. Nasud na to sa atong giingon og relational operation. Naposes ang bata, gumikan sa gubot, guba, discorded ang pamilya. Diha. No? Daghan ang ayawaan dire. Mga kaso dire di na mahihap sa tudlo. Nangayawaan, gumikan ining contraceptions. Kinsa may mga kaigsuunan nato dire, mga babae dire nga naggamit anang contraceptives. Undangan ninyo na. Daghan may kasanatian dire. Ako mismo, nakatong niya mga fast 2 weeks, 3 weeks. Implant. Dire Yawaan, usas naka-open kay gitusukag implant dire. Pag deliverance nako, suko kay siya, sipat siya. Ayha pa siya naulian nga gi-deliverance ang iyang bukton nga naay implant. Si Brad Sherwin adunay kasinatian sa tagbilaran kining contraceptives. Usa ka babae, batanong babae na poses, na iyawaan. Pagka-poses niya sa pagsugod sa pagampo, nawa siya. Totally poses. Sabligan og holy water. Pawa na inig poses sa sabligan holy water. Kinilutaw man para munaog ba? Sabligan holy water. Nawas-was man ang yantian. Di naigo sa holy water ang yantian. Sus pagtanaw nila sa tiyan. Naglakra-lakra ang mga kamot o gagmayng bata sa iyan tiyan. Natinga sila kayo. Tiri yan. Sa tiyan. Inawas-was man. Pagkaulian sa bata, sa maong dalagita, i-interview. Nagamit ba ka contraceptives? Tulo ka tuig naa ang IUD sa iyang. IUD. Tanan. Grabe. Yan na inuhon naman sa mga doktor pa jogo man ang mga contraceptives. Ay tagpasaylo kung nakahimo tana. I-renounce pasa kompisal ipatangtang og nay ang ipatangtang. Natay doktor sa mga igsuon kung kinsa may nagproblema anang kuan libre mutangtang sila og IUD kanang mga implant. Mutabang sila. So delikado di ay mga igsuon. Naa gani doktor diri nga nga react. Nangayawaan ang mga doktor, ha? Doktor mismo nangayawaan. Ayawaan ganitong imong gipatumar samot nag-ikaw ga hatag nang resita ang patumaron. Nagkagay na dire. Yawaan ya. Sato pa day. Anti-life. Ha? Anti-life. Wala na magsugo ang atong simbahan niya na mga igsoon. Natural family planning na ata ana. Mutudlo ang simbahan niya na. So ana ta mo na atong ipang tudlo dili na mga
natural kini mga contraceptives, artificial. So, daghan kay diri nangayawaan gumikan sa abortion. Yawaan ganitong gipugngan ra samot na tong gilaglag yung kay na. Ha? Kinabuhi na gyud to. Daghan. Daghan nangayawaan diri kini gitawag na to og homosexual act. Dili sala baya ha. Wa ta magkundina sa atong mga igsuon nga bayo tumboy sa padiha third kanang si tawag na gender na LGBT wala ta magkundina ra na igsuon. Ato sila nyampo no nga ma-guidean sila kanunay. Kinaam jud sila. Gani ang simbahan nagkuan man sa ilang presensya, no? Pero kanus-a makasala sa panahon nga kining gitawag nato og naa na kining gitawag homosexual act. Ang mga laway nga binuhatan mo na makahatag og sala. Dili sala ang ilang kahimtang nga bayad sila kuan. Ang ilang mga binuhatan kung magbuhat sila sa laway nga mga buhat. Diha ang sala mosulod. No? Daghan po nangayawaan diri kay gumikan ining gitawag way simba-simba. Kasi nati po ko ana taga Cagayan. Natimingan nga ako'y case officer. Pag human na mog ila-ila, nag-breaking of seals ang consecration pa ko. Kibot-kibot na niya ang sibon sa itong biktima. Ni Maulian, kasasada ko ne. Tabian niya. Padayon po, di man mo pwedeng istoryahan na niya. Kanang process kay ang pari ray pwedeng makakumanda na niya. Istorya. Kami mga laigo, padayon nas pag-ampo, focus. Istorya siya. Tibok pamilya makasasa, way simba-simba, daghag mga attachment, occult. Kumpisal ay makaayo ani, ay tugan po siya. Pagkaulian, ahong tamagahan nga muna. Pagkasunod adlaw, deliveran sa padre, basta kay huwag to o sipa. Kusgan kayo. Ingon ko tao ng assistant ni padre, wa man mo kay ingon nga perting kusgan na dito. Labon bitaw kay anang hapon ho ipadeliveran sunod adlaw na. Nya wa man kumutungha pagka sunod adlaw, di wa sila kay baw kay ako may case officer. Ritso ra pugso dito ato igo sila suwag to karate kung po. So, ingana ka kusgan ang demonyo. Pero sila ra po'y mutugan sa ilang kapilihan. Karon kalos Ginoo amot nagkakaroon wa pa mo mahibalik ane. Kamao nang rosaryo, hingampuon na kaayo, simba na kanunay. Puro kanay makabuntog sa yawa mga igsoon. Pagpaduol tas Ginoo kanunay. When God is present, the devil is naaraman din na mo na itong buhaton. So, una po tayo gitawag gining not partaking the sacraments. Daghan kay nangayawaan diri, hingkod na, hamtong na. Nangayawaan gumikan kay wa pay bunyag. Dagko na wa pay kining itawag og kumpirma. Ingana ka importante ng mga sakramento sa kinabuhi mga igsoon. Kay mo ni magsilyo nato sa atong pagka-Katoliko. Kinahanglan tong mga anak ato na nga pakumpirmahan, pabunyagan, dili nato na langay-langayon. No? Di nato na ihikaw sa atong mga anak mga igsoon. Kay usa na sa mga doorway. Usa na sa makapaabri sa portahan nga mao niya ang agian sa mga demonyo nga musud sa kinabuhi sa tao. No? Motto sinful lifestyle, letter S. Letter T, traumatic experiences. Tungod sa trauma nakabaton og uncontrolled negative emotions. Mga bata nga nakasinati og pagmaltrato sa ginikanan, pagmaltrato sa gipuy-an kay nangailo na nga na. No? Traumatic experiences, no? Or unforgiveness. Mga anak nga di kapasaylos mga ginikanan kay nabungkag ang ilang pagpuyo gumikan kay ang mata ginikanan nagdula-dula og laing tim. No? Tanawa ra. Grabe gyud. Unforgiveness. Wa kapasaylo. Kining garbo. Ana. Garbo sa tao. 7 apilis ingon ba sila 7 capital sins kahakog, kaulag. No? So kana tanan mga igsuon kung naa ka naglunang kaniyang mga sala kanunay kang ug na kay ning traumatic experiences murag kanunay kang mahadlok. No? Ngana. So traumatic experiences dako kay na ug kalabutan ni ining gitawag mga atake sa yawa. Usa na sa mga pultahan sa atake sa yawa. Mao ni ikaduha ang traumatic experiences. Letter T. Arita sa letter O, occult contaminations. So daghan na yawaan kay contaminated kayo ang pagtuo
sa occult. Occult, grabig occult. Ano occult ba? Yung sa mga occult, hidden power. No? Mga tinagong gahom. Hidden power. Unsa may giingon diri sa kuan? Kolosas 2:8, no? Busa matnguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa mga pagtulunan nga gikabilin-bilin sa mga tao. Kabilin ni uyang-uyong mga patotoo unsa pa diha o nga gikan sa mga espiritu o gikan sa mga espiritu nga naghari ning kalibutan na apan dili di ay iya ni Kristo. Ana mo igsoon, no? Kining kargadog patotoo labi na magbalay. Katong gipangisgutang Brother Gyo kaniya. Ana tanan paslak. Negosyo, pingsoy-pingsoy, iring-iring nga nangamay kuno kanang sitawa na customer na napay baki nga gaom mo og sinsilyo, napay Santo Niño nga dupa ga bit-bit og bawjot nga dagang sinsilyo. Ana pingsoy. Oh? Lucky Charms. No? May Santo Niñong palaboy. Kana, dili na maayo. Nakoy kasinatian anang Santo Niñong palaboy. Grabe. Na kining mga patotoo di maligog Biyernes ug Martes. Ano na sa may kalibutan ng adlaw sa pagkaligo. Ha? Kanang mga eskalipse, hindi pangtaguan tong mga buntis ug na eskalipse yun mga bungi, mga kimay, unsa pa makuhaan, malaglag ang bata nga nasa tiyan. Wa jud tay kalabutan na. Mga patotoo man na, no? Wala tudlo ang atong simbahan niya na. Bata, suluban og palkontra buyag-buyag. Porsiras itong puwa, murag bujangjang. Napay puwa diring gibitay diri nga murag square. Ana. Dili na pagtulunan sa simbahan mga igsoon. Usan na sa contaminate sa atong kinabuhi. So dili na maayo mga igsoon, no? Lucky Charms. Yung mga Lucky Charms, ano yung mga, yung mga dato kay hilig kay Lucky Charms. Dato, mo po na nakadato, siguro nila ba? Pero may igsoon, wala magtudlo atong simbahan yan, ha? No? Atong hinumduman kanunay, as a Catholic, wala ta mag-agad sa swerte. Mo pa na gitawag swerte, di ba? Wala ta mag-agad na, kung dili, nag-agad ta sa grasya o panalangin sa Diyos, panalangin sa Ginoo ug mutuhop kining mga grasya sa kinabuhi sa tao, kining mga grasya ug panalangin, mutuhop kanato kung kita anaa sa estado sa grasya. No na ipahiuli kanunay ang atong kaugalingon diha sa state of grace para mutuhop kini mga panalangin. Na ikaupat nga atake sa yawa mga igsoon kining gitawag og letter P, preternatural openings and offerings. Daghan na yawaan tungod kay open kaayo ang third eye or psychic abilities. Kini Ganong 3 ways nga ma-open ang psychic sa usa ka tawo. Una, ma-open ang psychic sa usa ka tawo by seals and consecration. Ikaduha, by usage, and ikatulo, inherited. Seals and consecration. Nay mga example ay kini nay mga mama muduol og albularyo magpahilot aron mabuntis. Ipagam ang tiyan kay aron di malaglag ang gibuntis. Kana sa to pa consecrated na ang bata daan diha pa sa tiyan. Wala ta kundi na po na mga albularyo mga igsoon ha. Kay kami na nga sayod nga kana sila mga biktima po na sa malipotong atake sa yawa. Deception. Na-deceive po na sila. Nahilo po na sila sa mga pasalig sa demonyo. Grabe. Kaning sikik padugo during birthday sa angin sa mga tawag ang badaryo kaniya kuros ug makukadyo ning dugo aning buna musimba gatuto patong dugo itong buna kana sulubag habak kana palinaan ka man dyan mga buntes unsa pa diha kining mga pagdango pagug mga tambalan no di arita sa kuan may igsoon tan-aw nato niya Deuteronomio 18:10. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga anak pinaagi sa pagsunog. Ayaw kamo pagsundog sa mga patutuo, sa mga diwata, o sa mananagan o sa lamangkiro, o mudangop sa mga tigsangpit sa mga espiritu, kay gikasilagan sa Ginoo ang tanang nagbuhat ni ining mga butanga. Wala gyud nagtudlo ang atong simbahan ni ining mga igsoon. No? Patutuo. Ha? Iya sa hunahuna sa tao. No? Wala. Ikaduha, usage. Kining usage
Sample kini playing kini naglula og Spirit of the Gas, Spirit of the Coins, nga daghan siguro nakasinati ani. No? Ug karon kining binag-o. Kining gitawag og Mobile Legend. Dili na maihap sa among mga tudlo, mga igsoon sa atong mga tudlo ang mga kaso dire nga nangagi nga gumikan ining na-addict og Mobile Legend. Demonic kanang maong duwa mga igsoon. Tanawar ko ng mga characters ana, kanang mga anime ana. Hawa, puro na demonyo, ngan sa mga demonyo na. Puro sungayan. Ha? Demonic na. Usa timelhan nganong demonic nang maong dula. Kabantay mo inyong mga anak nga butan, tapulan na. Gahi na kayong suguon. Dong, pagkabog tubig, kuha sa tungkuan dito. Unya na ma. Ala, bati. Usban, kuha sa dong ba? Unya na lagi. Isog na kaayo. Ha? Sus kay sigihan mo ni musugo, wa naka-concentrate na pilli bitaw na. Kinsa gisang pet. Yawa na pilli na nung ko. Tinuod dili. Mana? Usa ka timelhan nga demonic ka na mong duwa. No? Grabe kining internet, kining social media karon. Grabe ni nakausab sa mga bata. Matud pang Bishop Abit oy, ningon siya nga mga bata karon, mga maayo na kaing mutubag sa ginikanan. Maayo na kuno mutubag sa ginikanan. Unsa din lahi ditong pagtubaga. Pero ato sa exam, wala gyud matubag. May kuno mutubag sa ginikanan. Pero og ato sa exam, way tubag marukoy puno si Bishop. Tinuod biya? Kina tinuuran. Mga bata karon mutubag-tubag na ginikanan. Gumikan kay na-addict sa social media, internet, ug sa tanang mga dula diha. Pantayan na to na mga ginikanan. No? Mobile Legend. Or, na-open ang third eye kay gipangandoy. Apil-apil ang mga ghost hunting. Nga gipangandoy, na-open ang third eye. So, arita sa katulo, inherited. Open ang third eye kay kaliwat ug albularyo, barangan, kaliwat occult practitioners nga labaw pong open ang third eye. Napasagikan sa mga katigulangan. No? Muna, nga tulo ka pamaagi nga ma-open ang psychic sa usa ka tawo. Una, by seals and consecration, usage and inherited. Karon, unsa na to nga mahunong kining maong mga openings? Masumpo kining maong openings. How to stop these openings? Una, mga igsoon, timanan na to. Renouncement. No? Renouncement. Ipagsalikway diha sa atubangan sa Blessed Sacrament, kung diha sa Adoration Chapel or diha sa simbahan sa Tabernacle. Na ipagampo sa renouncement, na diha sa atong aning handbook, no? Pagsalikway sa tanang mga daotang binuhatan. Sa atas Ginoo nga ato nang gisalikway ug dili na ta mobuhat ni ana nga maong butang. Una, renouncement. Ang ikaduha, do cares. Unsa tong cares? Letter C, confession. Letter A, adoration. Letter R, letter E, letter S, sacraments and sacramentas. Cares. Mao ni pagpahiuli sa atong kagalingon diha sa sabakan sa Dios aron kita mahibalik sa estado sa grasya. Cares. So, kini cares. Lahi po ning acronym no, ganiha stop. Mao toy mga demonic openings nga acronym. Kining cares acronym po ni nga paghunong, pagundang, pagsira sa stop. Cares. Nya confession. No? Confession, ang guide sa confession katong gibat-bat ni Brad GC ganiha. Ang napulo ka mga sala ilabi na katong 7, the 7 deadly capital sins. Mao toy atong guide or giya sa pagpangumpisal, no? So nasabtan, no? Unsa ganitong anata atong himuan pud og kining kuanday acronym ning kining 7 capital sins para di gihapon ta malipat, no? Demonic openings, stop. Mao toy mga demonic openings. Unsaon pagpahunong sa demonic openings? Kining cares, no? Nya sa confession aning cares, unsay guide na to? 7 capital sins. Para dali hinumduman ang 7 capital sins, natay acronym na pod, paligas. Paligas. So letter P, kining pride, gabo. Letter A, anger, kining atong mga kasuko. Letter L, lust, kaulag. Letter E, envy or kasina.
So, letter G, gluttony. Katong tanang sobra, kaon, inom. Letter A, avarice. Kining greed. O, laingan, greed. Avarice. So, letter S, sloth. Katapol. Kay baw na ta, kinsay mga demonyo ane. Ug unsay palkunta na to. Kay gibat-bating brajise. Ato lang himuan og acronym para kining paligas mauni atong guide sa cares, sa confession sa cares. Nya katong cares mo toy mupildi nga masira tong stop. Wala timanan, simple lang nga mga acronyms nga atong kanunay hinuduman sa atong kinabuhi. Karon kita makahibaw na unya nga asan dapita ta na atake sa yawa. Kay ang mga kaso namo diri mga igsoon, among labi na kini mga possess, amo nang tan-awon, tagag file, among usisahon naay mga checklist diha kung asan dapita na abre ang iyang kaugalingon nga nakasud ang yawa. So, kini among tan-awon. Aw ni masud ni tanan, sinful lifestyle kana. Natanan traumatic experiences, no? So, ato lang yung kanunay hunaon mga igsoon, no? Maray itong ibutang, isilsil sa atong limpatikan. Guide na to, simple nga guide. Nga ang trabaho sa yawa dinhi sa kalibutan, mao ang pagguba sa relasyon sa tao ug sa Ginoo. Ang main purpose sa yawa is ipahilayo niya ang tao gikan sa Dios. Mo nang tan-aw nato, usisa ta sa tong kaugalingon. Karon, matag usa. Kumusta ang relasyon nato sa Ginoo? Base na busy tay matupang ni Father Darwin. Base na busy na ta sa pag nabisi na ta sa pagpangita sa mga butang. Nakalimot na ta sa tag-iya sa butang. Timan-an nato kanunay nga ang demonyo iyang ipahilayo ang tao sa Dios. Dili garantiya ang imong kadato. Maayo kay kag trabaho, na busy na kasi imong trabaho, ni busy na kasi imong negosyo, nakalimot day ka nga naay Ginoo. Nakalimot na ka nga naay kalag nga luwasonon. Magbantay ta niya na maigsoon. Kumustaha imong kaugalingon kung naa pa bay Ginoo? Kining pinakasimple nga sugo sa Dios, kining pagsimba adlong Domingo. Grabe. Nya, musimba man tuod putol-putol. Nya di pod kahibaw karon Domingo simba, sunod Domingo di na pod. Nya inig sunod simba dit sur puglinya atong kalawatan. Ha? Mulinya ra pod ditso kay mga lawat. Nya, nagtudlo ra ba ang atong simbahan nga sayop kana mga igsoon. No? Busa ang mukaon sa pan sa Ginoo ug miinom gikan sa iyang kupa sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. No? No? Og ito usos na 1 Corinto 11:27, usos na tos 30. Maoy hinungdan nga daghan kaninyo nagmasakiton. Nagmaluyahon ug daghan nga matay. Maudi na magsung kinabisi na ta sa atong mga inadlaw-adlaw nga trabaho. Kalimtan na nato ang Ginoo. Ayaw si piyata ang pagsimba sa adlong Domingo maigsoon. Ang usa ka tuig 365 days. Pila gipangayos Ginoo? Duha ra nang adlaw gatong pintahon. No? Usang oras sa matag semana. Dunay 4 ka semana sa usa ka bulan, 4 ka oras sa matag bulan. Adunay 12 ka bulan sa usa sa katuig. 4 times 12, 48 hours. Equivalent to 2 days. 2 days. 365 minus 2. Pilay imong para sa imong trabaho? 363. Inya imo pangkawato ng gikan sa Dios, kan gipangayo sa Dios nga duhang adlaw. Impatson ta og ni Brad Kaloy pa nahimo kang tihik og hakog sa Ginoo niya ng pagiya kung imong kawato ng duha ka adlaw nga gipangayo sa Ginoo. Gitagaan na kag 363 days imo pag yung kuhaon ng duha ka adlaw niya. Ha? Nahimo kang hakog kay ngano man dili naman na imo ng duha imo pamangikuha unsa toy kalainan sa hakog ug tihik. Hakog na anay imo manguha pag dili imo nya ang tihik nay iya pero dili mo hatag. O nana kay 363 days di pag yung kakahatag ng duha ka adlaw sa Ginoo para mahimo ng 265 days in a year. No?
Wala nahimo kang hakog kay ang duha ka adlaw nga imo mong gikuha nga dili na ta to imo. So bantay ta mga igsoon. Simba matag Domingo. Laing paagi. Kumpisal, no? Kumpisal na kanunay kay kato igo man ta. Kana mo kaunta sa lawas ug dugar Kristo nga di tatakos. Simba, kumpisal. Simba kanunay matag Domingo. Unya pag-ampo mo sa Santos nga Rosario kada gabi. Grabe naghingapin ang grasyag panalangin kung ang mahal nga birhen mo nay mohangyo sa iyang anak nga tabangan ni siya. Hawa, kabalibad bas Christ, babae wa pa mo abot ang akong panahon. Sa kasal sa kana. Ha? Dili pa iyang panahon. Pero hala, sugo, Rosmaria, tumana lang sa iyang isulti. Gibalibad bas Kristo? Wa na siya manumbaling si Mama Mary sa istorya ni Kristo. Igina, tumana lang sa iyang gihimo niya ang unang milagro niya. Ingana ka espesyal ang mga inahan sa ilang mga anak. Di ba? Ana. Okay. Ampo ta sa Santos nga Rosario mga igsoon, patabang ta, pangaliya ta sa mahal nga birhen, nga unta dunggon sa iyang anak ang atong mga pag-ampo. No? So hinaot unta mga igsoon ini akong gamay pagpaambit, daghan tag nakatunan nga sarang nato magamit kung unsa nato pagpanalipod ang matag pamilya ug matag usa batok sa mga atake sa demonyo. Amen. Dalay ko ng Diyos sa ngalan samahan sa Anak Espiritu Santo. Nya sa dili pa ta mo break, maghimo ta og prayers of protection, renouncement and consecration, palihog tindog ang tanan. Himuon nato daan ni para unya ditso na si Father Mosod, then anointing of senses, blessing of sacramentals, then tuloy-tuloy na ta unya sa deliverance session. So let us put ourselves in the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, sabat ang tanan. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Dear Mama Mary, I humbly ask you to protect me, all those present now, and all those people in our lives whom we cherish, as well as all our possessions from any form of harassments and retaliations from all evil spirit as we do this ministry. Cover us all with your mantle of love and protection. For you are our mother, and we are your children. Intercede for us to the Father, that all that we do and say may redound to His good pleasure and glory. Amen. Lord Jesus, please come and heal my wounded and troubled heart. I beg you to heal the torments that cause anxiety in my heart. I beg you, in a particular way, to heal all who are the causes of my sinfulness. I beg you to come into my life and heal me of the psychological harms that struck me in my childhood and from the injuries that they caused throughout my life. Lord Jesus, you know my burdens. I lay them all on your good shepherd's heart. I beseech you by the merits of the great open wound in your heart to heal the small ones that are in mine. Heal the pain of my memories so that nothing that has happened to me will cause me to remain in pain and anguish, filled with anxiety.
Heal, O Lord, all those ones that have been the cause of all the evil that is rooted in my life. I want to forgive all those who have offended me. Look to those inner source that make me unable to forgive. You who came to forgive the afflicted of heart, please heal my heart. Heal, my Lord Jesus, those intimate ones that cause me physical illness. I offer you my heart. Accept it, Lord. Purify it and give me the sentiments of your divine heart. Help me to be meek and humble. Heal me, O Lord, from the pain caused by the death of my loved ones, which is oppressing me. Grant me to regain peace and joy in the knowledge that you are the resurrection and the life. Make me an authentic witness to your resurrection, your victory over sin and death, your living presence among all men. Amen. Renouncement. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and ritual done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals done by my ancestors, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. In the name of Jesus, I renounce all occult belief and practices, cult and rituals, charms and amulets. I repent and ask to be forgiven. I now choose you, Jesus, as my only Lord and Savior. Amen.